So eto na nga mga sangkay, sumabog na ang malaking problema ngayon ng ating Vice Presidente. Yo, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli to, Sangkay Janjan. Muling nagbabalik dito sa ating YouTube channel at syempre sa Facebook. Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon itong malaking problema ng ating Vice Presidente, mga sangkay, na ngayon ay pumutok na nga po. Kung ano yan, pag-uusapan po natin. Pero bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay. Ang malaking problema ngayon ng ating Vice Presidente, dahil nga po dito sa impeachment complaint sa kanya na ginigisa na po sa Kamara, ipinapasabi na ang kanyang SALN at mga bank records. Pinapasabi na. At ngayon mga sangkay, masyado pong halata at kaduda-duda kasi nga po, tutol daw po si VP Sara na ipasabi na ang kanyang SALN at bank records. So bakit kaya mga sangkay? Umalma si Vice President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasabi na kanyang SALN at bank records. Pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Pero bakit kaya ito sobrang nagtataka lang ako. Ako hindi ako against kay VP Sara, hindi naman ako masyadong critical sa kanya pagdating sa, hindi tulad sa iba talagang atake talaga ng matindi. Kasi ako binoto ko rin po si VP Sara. So, pero, ayun na nga po, nakapagtataka lang. No? Ako mismo, nagtataka, bakit po tutol si VP Sara? May tinatago ba sila? Kasi noon pa po ito, panahon pa po ni PRRD, yung mga bank records, mga sangkay, mga bank accounts, ayaw ipa-open. Bakit? Ano ang mayroon? 'Di ba, mga sangkay? Kayo ba, hindi kayo nagdududa? Yes, Jiggy, tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista at humiling na ipasabpina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN at kanyang bank records. Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Dagdag pa nga ni VP Sara nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa Vice, special treatment daw ito gayong may kinaharap pang kasong kidnapping si Madriaga. Okay, eto na. Isa pa sa kaduda-duda mga sangkay, bakit tila magatakot na takot ang ating Vice President kay Madriaga? Di ba? Nakapagtataka lang, bakit takot si VP Sara kay Madriaga? Ano ba meron? Meron bang dapat malaman ng mga Pilipino kung ano po ba talaga ang nangyayari? Kasi takot na takot po siya. Diba? Natatakot po ang ating Vice Presidente. Kaya ang tanong natin ngayon, ano ang kinakatakot ng ating Vice Presidente na buksan ang kanyang bank records at ilipat sa kustodiya ng representatives itong si Madriaga? Di ba nga po si Madriaga, pinagtangkaan po ang buhay sa loob po ng selda? Na, alam nyo naman na siguro kung sinong pinagdududahan dyan. Di ba? Mga sangkay? Kasi kung walang ginawang kasalanan ng ating Vice Presidente rin, sabihin niya, go ahead. Go ahead. Paimbestigahan nyo. Isama nyo yan. Walang problema. Go ahead, buksan ang aking mga bank records. 'Di ba? Napakadaling sabihin 'yan kapag ka ikaw ay malinis. Hindi ko sinasabing hindi malinis si VP Sara. Kumbaga, ako yung nagtataka lang mga sangkay sa ating Vice President kung bakit po siya tila baga iwas na iwas tungkol dito. Ano ang mayroon? Yun ang sinasabi ko. Kapag ka
natuloy na po itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa Senado, panigurado, ipapasubmit ang bank records at wala pong magagawa si VP Sara doon. Hindi lang ipapasubmit, bubuksan mismo yan. Doon magkakabukingan kung ano talaga, may mga tagong kayamanan ba, may mga hindi maipaliwanag na kayamanan. Kasi ang declared, mga sangkay, milyones lang eh. Paano kung umabot ng billions yan? Naku po, yari. Si Madriaga nga po yung nagpakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Sagot naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na siyang pumiling sa House Justice Committee na nirirespeto nga niya yung pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw yung bise na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila De Lima tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Yun nga din yung ano natin, mga sangkay, kabado si VP Sara. Kahit nga ko yun po yung, kumbaga, yun yung napapaisip ako eh. Bakit parang kabang-kaba sa ang ating Vice Presidente? Kapag pinapag-usapan na po yung SALN at bank records at itong si Madriaga, ano ang meron? Mayroon bang nalalaman si Madriaga na dapat pong takpan ang bibig? At dapat malaman ng mga Pilipino? Meron bang problema ang mga bank accounts ni VP Sara at mga records na ito? Anong meron, mga sangkay? Hindi ko alam kasi ipapasabi na yung SALN at bank records. So, ibig sabihin, yung mga bangko nito, yung gagawa ng information, kung ano ba tawag din, statement, mga bank statements. Yun ba yung tawag doon? Ito, mga mayayaman to, mga sangkay. Hindi naman to katulad natin, bank statements lang. I don't know kung yun ang tamang term. Pero yun po yung pinaka-records mga sangkay. Nako. Ganito rin po yung tingin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang bise sa mga nalalaman ni Madriaga. Samantala, JG, muling magpupulong nga yung House Justice Committee sa March 18. At ayon po kay Committee Chairman Jervy Luistro, ay hiling nga po ni Congressman Jokno yung kanilang pag-uusapan. At pag-amin niya, may agam-agam siya sa paglipat nga ng kustodiya ni Madriaga. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. If there's a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. Jiggy, sa Lunes nga March 16 na yung deadline ng komite kay VP Sara para sagutin nga po yung mga aligasyon. At kung hindi magpapasa ng tugon ng bise, mas mapapaaga pa ang paggulong ng pagdinig sa impeachment. Yan po muna ang latest. Okay, so yan po ang malaking problema ngayon ng ating Vice Presidente at hindi ko alam paano niya malulusutan ito kasi pinag-uusapan na po dito yung SALN at bank records niya at itong si Madriaga. Pero kayo mga sangkay, ano sa tingin nyo? May tinatago ba si Vice Presidente? Comment down below kung ano po inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Tapos i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.